Mga kadeway, mag-top overhaul tayo ng C240 ngayon dahil sa na-overtan itong makina na ito. Na-general overhaul natin yung makina ito na 2017. Yun ang picture na noong 2017, wala pa akong YouTube channel noon. Picture lang na panoorin na lang ang video. Hello mga kadeway, nandito naman tayo sa ating C240 na unit. Ngayon mag overhauling tayo sa ating C240 dahil masyado nang mausok at nanginginig ang makina, malakas mag-vibrate, tsaka walang minor siya, mamatay yung makina pag hindi may oscillator ya. Sine-check natin yung fuel injector, yung number 1 at saka 2 hindi magpapunction. Paano to natin i-check ang fuel injector? Andarin mo na yung makina, tapos isa-isahin mo yung pag i-open yung linya patungo sa injector niya. Supply galing sa kaniyang injection pump. Pag mayroong pagkaiba, pag open mo sa kaniyang mamamatay or okay yun ang kaniyang injection pump, injection injector niya. Pag test ko sa kaniyang 4 at saka 2, 3 okay siya. Pag sa 2 at saka 1 walang epekto, pag kahit may inopen mo yung perminti pa din na. So pinaklining ko sa calibration yung apat na injector, lahat lang pinaklining ko sa calibration center. Nagbayad ako ng 100 bawat isa, 400 lahat. Ngayon ibabalik natin yung injector na i-check kung may supply ba yung injection pump niya. So supply naman, i-start lang natin yun. Okay naman yung fuel line nya, nasa-supply naman sa injector. Ito, ibalik lang natin yung injector nya na pinag-cleaningan natin sa calibration center. Balik natin yung isa-isa.
meron itong washer, kailangan hindi ito disalign pagpasok natin dahil baka yung mas kalso siya sa sa butas. Yung pangalawa, mga ka-DIY, nag-isa lang tayo dito, wala tayong cameraman. Ang importante lang natin kinikuha ng video yung ating ini-record dahil mahirap talaga walang tagahawak ng camera. Balik na natin yung fuel line supply sa injector. Dito natin pag mag-diagnose tayo ng kung na-function ba yung injector, luwagan natin to pag lumabas yun na yung kaniyang fluid ay tawag niya yung crude niya. Dapat may epekto sa makina. Pag walang epekto, masira na yung injector niya. Ito yung ipitan yung injector number 30, yung kaniyang pin rinse. Balik na natin yung kaniyang return. Kaniyang return sa crude niya. Return patungo sa filter. Number 22 ang kaniyang yabi niya. Tapos natin yung install natin yung pinander natin ulit kung okay ba yung okay na ba yung under. Pareho din malakas mag-vibrate tsaka mausok masyado. Malakas ang usok at tsaka walang minor hindi mo i-didiin rong oscillator, mamatay yung magina. Walang power, malakas mag-vibrate, nasira yung ganyan sa radiator niya dahil lakas ang vibrate, saka yung engine support niya nasira din. Ngayon tapos na natin na-diagnose yung injection pump at saka yung injector niya.
tapos natin pinakliningan. Yung apat ay pinakliningan natin, tinitry ko na swapping yung 4 at saka 4.3 at saka 1 of 2 pareho din, walang pagkakaiba. Pero ngayon nakadesisyon tayo na i-open yung cylinder head niya. Baka anong problema sa piston ring ba niya or sa kanyang cylinder, baka masunog yung kanyang cylinder head gasket, baka may leaking na siya na hangin. Buksan na natin yung cylinder head. Number 17 yung kaniyang mayroon itong 18 cylinder head bolt. Tanggalin muna natin yung cylinder head bolt niya. Kailangan ito ng power torque wrench. Tanggalin ito lahat, itong mga bypass hose niya, tsaka yung fuel filter niya. Ito yung power torque wrench natin. Nagagamit po natin ito sa noong 2017, mayroon ng mga kalawang. Ngayon para nagamit natin uli. Binili ko ito noong 2017 pag overall ko nito. Noon mayroon pa akong kasama na pamangkin ng asawa ko. Mayroon kong helper dito pag overall namin noon. Hindi ko yun, mayroon akong picture lang, walang video dahil hindi pa ako nagbablog noon. Ngayon ko lang nagamit uli yung power tools. Hindi pwede na walang power tools dahil kailangan mataas yung handle niya. Pag mataas yung handle, power yung ganyong pag niya, mayroon siyang gauge. Tatanggalan natin yung takip sa sa kanyang cylinder head. Sana natin yung i-open yung mga bolt. Tanggalin natin yung bolt. Mahirap to kaya hindi natin tinanggal yung makina. Maraming pag ikot natin sa ating power tools, mabangga sa mga gilid-gilid. Mahirap, mayroon pang camera nating ones. Paano pagkuha ng ay importante lang natin ang binidyohan natin. Ito yung kaniyang cylinder head bolt. Tinggalan natin yung kaniyang rocker arm. Kasi mayroon mang bolt dito sa lalim ng
Nakatago yung cylinder head bolt niya dito sa ilalim ng rakeran. Hirapan tayo di sa ating kamera, wala tayong katulong dito, talagang DIY po ito. Ito yung pusrad ng rakeran. Noon na baba ito ng overall ko noon nito, binabawa namin sa sa sasakyan yung makina dahil meron ba akong helper doon. Ngayon ako lang mag-isa nito, akong katulong taghawak ng kamera at solo flight po ito. Talagang totoong DIY ito, do it yourself. Okay, kinuha na natin yung cylinder head, pass forward lang natin dahil hindi natin na-record na dahil mahirap pag-record pag meron tayong ginagawa. Masyado nang mataas ang video kung ito marami ng usok sa kayang cylinder head. Ito yung ganang cylinder head niya, saka piston niya, liner. Okay pa may yung liner, wala pang gas-gas. Salamat na lang walang gas-gas yung cylinder head at cylinder, hindi tayo mag problema. Ang problema lang nito yung cylinder head gasket, may sunog na, may naputol yung one ato, yung hangin sa one maglilik na sa pangalawang piston niya. Itong mayroong itim ito na putol ito, tanggalin muna natin yung cylinder head para makita natin. Salamat, walang problema sa ilalim dahil mahirap pag sa ilalim na kailangan mababa. Ito na yung cylinder head gasket. Nasunog yung one at to. Ito may sunog, naputol na yung kaniyang gasket. Pumapasok na yung hangin or sa pangalawang piston niya. Itong dalawang cylinder dito wala na itong function dahil pag in sa kabila papasok din sa out sa pangalawang piston. Kailangan natin itong palitan ng bago.
Okay na lang, ito lang sira. Okay pa yung ating cylinder liner kalimutan yung pangalan nito. Okay pa yung cylinder liner niya, wala pang gas. Yung marami ng carbon yung ano. Okay pa naman yung cylinder liner. Hindi tayo mag baba ng makina pag ano, mahirap sa ilalim. Tanggal na kaniyang connecting rod. Yan na natin tiningnan yung ano, kaniyang piston at saka cylinder ring, piston ring niya, dahil kita na natin gasket, mahirap pagtanggalin pa natin sa ilalim yun. Hindi tayo pwede magbaba, mag-isa lang tayo dito. Tinanggal muna natin yung radiator dahil ayusin pa natin yun, dahil lang nasira yung kaniyang lalagyan ng hose dahil sa vibration. Nakapa natin yung cylinder liner niya dahil baka mayroong gas. Okay naman, kinis naman siya. Talagang cylinder gasket lang po na yung problema. Okay na, meron na, kabili na tayo ng overhauling cylinder gasket. Overhauling gasket ng C240. Kompleto ito ng mga washer. Meron pa itong ano, rin ano, e-holder. Ito sa kaniyang ano, crankshaft, shield niya sa kaniyang crankshaft. Ito na yung cylinder head gasket. Ito yung kaniyang vital sila.
Lagyan natin ito sa cylinder head, sa ng saka sa gasket, dahil meron itong mga konting mga gas para ka maanuhan yung ganyan, hindi kasi yung cylinder at sa cylinder block niya, pero may itong konting gas lagyan at kailangan lagyan na ito na may tayo silak. Ngayon na itong bago itong brand niya. Noon meron itong cylinder head cement itong cylinder head cement. Noon na lagyan natin yung cylinder head block niya, engine block, cylinder head block, head na lang, engine block niya sa taas. Lagyan natin paikot sa kanyang piston para hindi mag-leak yung pantay lang natin yung masyadong madami, dahil baka sa mga butas, para may itong lang. Gandaan na natin ilagay sa kanyang cylinder block. Ikot sa mga butas-butas para yung mga kunting mga gas-gas na blocks hindi maglilit sa kanyang tapos na natin yung paglagay sa cylinder block niya. Tapos ito ilagay natin yung cylinder head gasket. So, itong mayroong sa cylinder yung plain sa baba, ilagay plain, hindi mo ito mabalik kahit kapareho lang butas ito. Yung mayroong dito, mayroong groove na nakataas sa itaas yun para sa cylinder gasket. Yung plain na side sa cylinder gasket sa cylinder head, cylinder engine block, ilagay yung plain, yung mayroong groove sa ibabaw sa taas, sa itaas mo sa cylinder head. Tapos na piston na yung cylinder gasket, lalagyan mo naman ulit na ito ng silak, vital silak or engine cement. Lalagyan mo na natin yung cylinder gasket pad. Tapos ating ma-align yung dikit naman yun sa cylinder block, engine block niya. Nga. Lalagyan muna natin lahat yung cylinder gasket para sa kanya. Walang hangin na makalik dito sa cylinder gasket, kailangan lagyan ng silak, vital silak. Kailangan plain yung paglagay, dahil pag marami siya baka
siya. Dara ating cylinder head at saka cylinder block, engine block. Meron na itong mga konting scratches. Ikutan dito pa ikot sa kanyang cylinder head gasket para hindi labas yung hangin. Naka-shield, kang mag-shield siya, masyadong naka-shield siya, walang hangin na lusot dito. Tapos natin nilagyan lahat. Nilagyan na natin yung cylinder head. Hindi masyado itong mabigat, mahirapan ang pagpasok dito. Hindi ko na nakamerahan dahil mahirap na mabigat yung masyado itong cylinder head. Pag isa lang ako, wala akong katulong paglagay. Naline ko muna bago pinasok yung cylinder head baka gasket ma-align sa kanyang cylinder head. Ito na yung cylinder bolt. Lalagyan natin ng oil, tapos lagyan ng konti ng oil, kapuhan yung para hindi mag saka yung oil niya sa kanyang cylinder head. Baka yun pa yung dahilan na para dali siya ikotin. Inisa natin, tapos lagyan ng konting oil. Pagtapos ay pahiran natin, ipahin natin sa kaniyang tapos basahan ang walang hindi magkalat yung oil. Mabasa lang siya na konting oil. Pag masyadong damihan yung oil, baka pagpasok mo baka sa cylinder gasket niya. Kunti lang oil. Ito ngayon magana na tayo ng cylinder bolt. Ating power tools natin na may gauge. Kailangan ito dahan-dahan ang paghigpit natin. Sa simula 45 muna natin, 45. Kailangan pag maghigpit tayo hindi sunod magkabilaan, tapos kabila na naman. Dandahanan mo lahat. 45 may bago, katapos lahat 45 na yung higpit niya, then 65 mo na 65 na naman pangalawang kailangan zigzag yung pag higpit mo magkabilaan para pantay yung dandanan. 65 mo lahat. Pagtapos 65, pag hold yung bolt nyo according sa ating manual,
okay na yung 71 ang kanyang gauge sa power. Pag bago yung mga bolt niya, 81 ang maximum niya higpit, 45 pagkatapos din 65 na naman, then last na 71 yung ano pinaka maximum higpit niya. Wag mo diretso ng 71, 45 pagkatapos ng 45 maikot mo lahat, 45 din 65 din last 71. Kailangan mo interval yung ano, magkabilaan yung paghigpit mo. Binalik mo naman natin yung ano, fuel line niya. Ito ay number 17 siguro. Number 30 po yung number ng ating open range sa 40. Ito yung EO502, yung fuel filter natin sa 40. EO503. Pinalitan natin ng oil filter dahil mag-oil tayo, dahil binaba natin yung oil pan. Tinignan natin sa ilalim. Tagal na itong oil, hindi na palitan ng filter. Palitan natin ng bago. Ito yung filter ng ano, 240. Kailangan pag ilagay ng ano, ng yung oil filter, yung lagyan ng konting grasa sa namin dyan kaya hindi mag-leak. Yung rubber niya paikot, lagyan mo na konting grasa. Ito yung fuel filter niya. Ito yung pump ng ano, injection. Manual natin para walang pinapump na. Mayroon ng laman yung mga fuel lines niya. Kailangan mo mayroon itong bolt sa kanyang injection pump. I-open mo yan, pumba mo yun para magkaroon ng laman ng ano, fuel line niya. Kaya mahirapan na rin. Binalik natin yung return. Yung line ng
magpipitong taon ito noon ang ating in-overhaul ito. Nag-overhaul na ito ng 2017. Dito na cylinder, liner, piston ring. Pinagawan to ito noon 2017. Ngayon pa lang nagloko, nasunog yung gasket niya dahil sa overheat. Kunting mayroong leak sa akin yan, hose ng dahilan at hindi gumagana yung ito. I-bleedingan mo na lahat yung para mayroon ng fuel sa injection pump. Mayroon itong bolt, open mo bolt sa injection na i-pump na. Okay, balik na natin yung rocker arm niya. Tapos ibalik i-manual na natin pag tune up ang 1 at saka 4. Pag tune up sa 1, tingnan natin yung sa 4 galing exhaust, pagbalik sa exhaust niya pataas, pagpantay niya pag galing exhaust ng rocker arm, pag in ng intake, pag di ng intake, tapos wala lang konti. Tingnan mo sa 1 ay yung dalawang meron na itong liras yung dalawa. Pag magtingin ka naman sa 3 sa tom mo niyo tingnan galing exhaust yung makiran niya bago open ang intake yung pag kunting sa din yung 1/3 million ang kaya niya. Sa 4 ka naman mag-adjust sa 1 mo na tingnan galing sa exhaust yung kiram niya pabalik sa normal din ang intake na niya mag-press na naman pag start ng press. Tingnan mo yung sa 4 at saka 1 ang magkapareho. Adjust ka sa 4, sa 1 ka magtingin. Adjust ka 1, sa 4 ka magtingin. Sa 3 din, sa 2 ka magtingin. Kung sa 2 ka, sa 3 ka naman ganyan. Kapareho ng 2 o 3. Vice versa lang yun. Pag galing exhaust yung nakadiin yung exhaust, pagbalik sa normal din magdiin naman yung intake. Pag start ng pagdiin, tingnan mo yung clearance pag mag-clearance yung dalawa sa number 3 sa 2 ka nagtingin, adjust ka na ng pag-clearance. Kabila din sa 3 ka
tingnan mo yung pagdiin ng naka-exhaust siya. Pagbalik niya, diin naman yung intake. Adjust na naman ka sa 2. Partner yung 1 at 4. Adjust ka sa 1, sa 4 ka magtingin. Adjust ka sa 4, sa 1 ka tingin, sa 1 ka mag-adjust, sa 4 ka magtingin. 1 at 4, 2, 3. Best lang yun. Pag sa 1 ka mag-adjust, sa 2 ka mag-adjust, sa 3 ka magtingin. Sa 3 ka mag-adjust. Natin pag ano, sa chin up. Kung may clearance ang hinawa ka lang natin. Estimate lang natin. O, pandarin na natin, i-try natin kung tapos na natin nilagyan ng oil. 6 na quarts. Heater muna natin. Pandarin natin yung i-test natin yung makina. Okay na. Salamat sa